Ayan mga kakulukos, kumusta tayo sa araw na ito? Ayan, ipakikita ko sa inyo ang pagbabalat ng niyog. Iyan po ang proseso para makupra ang ating niyog mga kaibigan. Tingnan ninyo kung paano at kung gaano siya kahirap balatan. Iyan po ay mahigit 1,000 peraso ng niyog. Iyan po ang aking babalatan diyan. Talagang himay-himay ang pagbabalat niyan. Grabe ang pagod at hirap. Sobrang matigas ang balat. Ayan, nahihirapan tayo dyan. Oh. Kaya talagang ang sakripisyo ng mga magkukupra ay grabe. At talagang sobrang pagod. Sa loob ng maghapon ay mababalatan ang mga niyog na iyan. Ang 1,000 piraso na iyan ng niyog. Ayan po ang buhay ng mga magkukupra dito sa aming lugar. Ito po ay ibinabahagi ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo naman po kung paano nahihirapan tayo dyan pagbabalat ng buko na iyan, unang niyog na iyan. Iyan po mga kaibigan ay yan yung mga magugulang na niyog na. At iyan po ay kukuprahin. At matapos natin itong mabalatan, iyan na po ang eksklusibong sitwasyon o eksena. Iyan po ay 1,000 piraso na inabot po ng, ayan, ang dyan ang mga balat, inabot po yan ng maghapon. Maghapon po iyang binalatan. Iyang 1,000 na piraso na iyan. Kaya po talagang gumugugol ng buong araw o maraming araw ang. At matapos ang maghapon na pagbabalat ng mga niyog na iyan, iyan po naman ay ginawa natin sa susunod na proseso ang pagbibiyak. So kinailangan po nating biyakin yan at matapos nating mabiyak, iyan naman po ay isasalay natin doon sa paglulutuan na iyon ng niyog na yan para siya ay maging kopra. Ayan po, kung makikita ninyo, napakarami talaga ng proseso. Tayo po ay nasa pangalawang proseso pa lamang ng pagkukupra. Iyan po ay 1,000 peraso pa lamang na butil ng mga niyog. Grabing araw at oras ang ginugol na natin diyan para yan ay maging pera lamang. Kapag hindi natin isinalay iyan mga kakulukoys, ay hindi iyan maluluto. Kailangan nating gawan siya ng lutuan na ganyan at ating siyang gagatungan. Ang panggatong din natin diyan mga kaibigan ay yung sariling balat niya. Yung sariling balat din po niya, niyang niyog na yan, ang ating pong ipagluluto diyan. Siya nating gagawing panggatong. At ito na nga mga kulungkoys, atin ang ginatungan ang atin pong naisalay na mga piraso ng niyog. Ayan, ayan po yung mga balat niyan. Yan ang magluluto diyan sa mga niyog na iyan upang siya ay maging kopra. At nang siya ay madala natin sa bilihan o mamimili. At matapos nga po ang mahigit 4 na oras ng pagluluto, ayan po ang resulta na sunog ang kabiyak na niyog. Ayan, atin pong chinecheck. Yung pong nakita natin iyon ay hilaw pa. Yung ganyang mga itsura po, ayan, luto na po yan. So ayan po ang finished product ng pagluluto ng kupra.